Mga kapatid, kayo po ay aking inaanyahan na panoorin at pakinggan ang mensahe ng mensahero ng silangan. Mga video na kung saan ay nagbukas ng aking diwa at nasagot ang marami kong katanungan. Masayang bati sa lahat, lalo na sa mga Ophirians. Bago tayo magpatuloy, nais naming bigyan ng diin ang ilang mahalagang impormasyon mula sa nakaraang segment ng Hiddekel. Una, ang pinaka-landmark ng Hiddekel ay ang Ancient Assyrian Empire. Hindi ito isla na matatagpuan sa gitna ng Indian Ocean. Pangalawa, sinabi din ni Propeta Daniel na nasa pangpang daw siya ng Hiddekel at hindi sa bottom of the ocean noong nagkaroon siya ng vision. Matatagpuan po yan sa Daniel 10 verse 4. Huwag po kayong maniniwala dyan sa bottom of the ocean dahil salungat po yan sa sinasabi ng ating mga propeta. Sa mga medyo nakalimutan na ang ating foundation, ang rivers of Genesis ay mga geological structures na tagahatid ng tubig sa mga bansang dinadaanan niya. Ang mga ito ay matatagpuan daw sa matataas na bundok ayon sa salita ni Propeta Isaiah. Tinawag niya itong water towers, rivers, and streams. Isaiah chapter 30 verse 25. Dahil sa patnubay na yan, kaya ating natagpuan ang rivers of Genesis. Bandang huli, tinulungan din tayo ng mga salita ni Propeta Ezekiel. Sa pagpapatuloy, magsisimula tayo sa Lake Baikal papunta sa Ancient Assyrian Empire. Sa bandang dulo, lilinawin natin kung ano ba talaga ang Tigris at Euphrates na kasalukuyan nating makikita sa Middle East. Mula sa Lake Baikal papunta sa direksyong kanluran, makikita natin ang hilera ng mga mountain ranges kasama ang Eastern at Western Sayan na sinusundan ng Altai or Altai Mountains. Ito ang isang bahagi ng Sayan Mountains, itong nakikita nyo po sa picture. Sa Altai Mountains nanggagaling ang tubig ng Irtysh at Ob rivers. Ang Altai Mountains din ang lugar kung saan nagsasalubong ang mga boundaries ng Russia, China, Mongolia at Kazakhstan. Karugtong ng Altai Mountain Ranges ang Tianshan Mountain Ranges. Ang Tianshan Mountain Ranges ay tinaguriang Mountains of Heavens or Heavenly Mountain. Ito ay isang malaking mountain system ng Central Asia. Huwag nating kalimutan na ang mga mountain ranges na ito ay parang mga generator ng tubig. Kaya mapapansin natin ang maraming lakes at rivers na nakahilera sa kanila. Pansinin din ang snow caps sa mga mountain ranges na mga ipinapakita natin. Yan ang sinasabi ni Propeta Isaiah na towers of water. Mula sa Tianshan Mountain, tumuloy tayo papuntang kanluran pa rin. Makikita natin na karugtong ng Tianshan Ranges ang Sir Daria Watershed na nasa bandang ibaba po ng Kazakhstan. Kung titingnan natin sa ibabaw, tila naputol ang chain of mountain ranges na naghahatid ng tubig dahil sa mga disyerto sa pagitan.
Ngunit, tandaan natin na sa ilalim ng mga desyerto ay may mga aquifers na nagdurugtong sa kanila. Yan ay pinatunayan ng mga kamat sa Iran kung saan kumukuha ng tubig ang mga sinaunang tao sa Iran para sa irrigation ng kanilang pananim. Ang Kamat Water System ay isang itinuturing na ngayon bilang World Heritage ng UNESCO. Kung titingnan ang pattern, makikita pa rin at hindi nagbago ang mga direksyon ng mga mountain ranges at underground aquifers. Nakahilera sa Chanshan at Sir Daria ang Kopet Dag. Sa timog o southern na dulo ng Caspian Sea ay ang Alborz or Elborz Mountain Range. Ang magkakahilerang mga mountain ranges na binanggit natin ay lahat bahagi ng Hiddekel Water System. Ito ay naghahatid ng tubig sa mga bansa na kanilang kinalalagyan. Ang pinakadikit sa Assyrian Empire ay ang Zagros Mountain Range. Pwede nyo pong check sa Google Earth ang mas eksakto na location. Kung natatandaan pa, ang Caspian Sea ay itinuturing nating bahagi ng Gihon na nanggagaling sa Ural Mountains. Panoorin na lang po ang Gihon Part 3 kung nakalimutan na. Dito naman sa Hiddekel, pinapakita natin na ang Caspian Sea ay tinutumbok din ng Hiddekel. Ibig sabihin, nagsasalubong sa Caspian ang Gihon at ang Hiddekel water systems. Ang pagsasalubong na yan ang isa sa pinaniniwalaan nating posibleng dahilan ng pabugso-bugso at pabulwak-bulwak na labas ng tubig sa kahabaan ng Gihon. Kung papansinin din, ang southern half ng Caspian na tinutumbok ng Hiddekel ang pinakamalalim nitong bahagi. Marahil, mag-iisip kayo kung ano pala itong present day na Tigris at Euphrates na nasa loob ng Assyrian Empire. Ang dalawang ilog na yan ay nanggagaling sa iisang common ground malapit sa Zagros Mountain. Ang Zagros ay bahagi ng Hiddekel Water Complex. Ibig sabihin, ang present-day Tigris at Euphrates ay discharge outlet lamang ng Hiddekel. Tingnan natin ang kabuuan ng Hiddekel sa larawan. Tumpak po ba ang lokasyon na nasusulat sa Genesis na ito ay tutumbok sa silangang bahagi ng Ancient Assyrian Empire? Yes, tumpak na tumpak po. Isa-isahin naman natin ngayon ang mga papel na ginagampanan ng Hiddekel. Noong maghiwalay sa Misha or Mashad ang dalawang anak ng Hebreyong si Heber, si Peleg ay pumunta sa west. Sa kanya nagsimula ang Hebrews ng kanluran. Si Joktan naman ay pumunta sa east or orient, kung saan sa kanya naman nagsimula ang mga Hebreo sa silangan. Kasama na dyan ang mga Pilipino. Tanong, saan dumaan sina Peleg at Joktan noong sila ay maghiwalay mula sa Iran? Sa kahabaan po ng Hiddekel. Kung tayo po ay pamilyar sa Ancient Silk Road of China, mapapansin natin na 130 BCE, ibig sabihin bago pa isilang ang Misaya, aktibo na po ang merchant caravan ng Ancient Silk Road. Ibig sabihin, aktibo na po ang kalakaran sa pagitan ng silangan at kanluran. Saan po sila dumadaan? Sa Hiddekel. Makikita nyo po sa larawan, ito ay kinuha natin sa Ancient History Encyclopedia. Makikita nyo po sa larawan, ang pulang linya po ay ang Ancient Silk Road. Yan po yung land route nila. Yung blue po ay maritime route po yan. So, hindi po yan ang tinitingnan natin sa Hiddekel. So, kung mapapansin nyo po, ang red line na tumutukoy sa Ancient Silk Road ay siya rin namang kahabaan ng Hiddekel. Pansinin nyo pong mabuti. Inikutan po natin ng dilaw na circle o bilog. Ngayon, pagtuunan po natin ng pansin yung bandang kanan kung saan makikita natin ang Pilipinas. Makikita po natin na konektado po ang maritime route ng Pilipinas sa Ancient Silk Road papunta naman sa Ethiopia at saka Eritrea.
Yan po ay tumutugma din sa history ng Africa. Saan dumaan ang 3 wise men mula sa silangan papuntang Bethlehem noong isilang ang Misaya? Sa Hiddekel, sinundan nila ang Star of Bethlehem na kitang-kita mula sa China dahil po ang Israel at Southern China ay parehong nasa 30 degrees north latitude. Ibig sabihin, ang star o heavenly body na nakatapat sa Bethlehem o sa Israel ay matatanaw galing sa China. Mula sa silangan, ang pinaka-praktikal na daan papuntang Israel ay ang Hiddekel na dati nang ginagamit ng merchants of ancient Silk Road. Ang rotang ito ay kilalang-kilala na noong panahong yaon. Hindi po sila sumakay ng barko at mas lalong hindi sa submarine. Kamelyo po ang kanilang gamit gaya ng mga ginagamit ng mga merchants sa Silk Road. Paano natin nasabi na lahat yan sa Hiddekel dumaan? Gagamit po tayo ng simpleng pag-iisip. Kung titingnan niyo po ang mapa, wala naman pong ibang dadaanan. Hiddekel lang ang pwede nilang daanan dahil yun ang pinakamalapit, yun ang pinakatuwid, at yun ang pinakapraktikal. Malaki din ang gagampanan ng Hiddekel sa katuparan ng mga propesiya sa Revelation. Pag natapos na po natin ang rivers of Genesis at ang world territories, may ipapakita po kaming hindi napapansin ng iba. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagpapatnubay sa ating mga videos. Sinugod na po tayo ng mga galing sa bottom of the ocean, ngunit hindi po tayo nagpapatinag dyan. Nasa atin po, nasa tabi natin, ang patnubay ng mga propeta. Peace and blessings po sa inyong lahat. Huwag pong kalilimutan, kung hindi pa nakasubscribe, click subscribe po, share, and like our videos. Marami pong salamat. See you again, Ophirians. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ng mensahe. At kung kayo po ay may mga katanungan, paki-click po ang link sa ibaba at paki-like and share na rin po. Maraming salamat.